natin sa kaliwa, kanan, kumusta ka na kapatid? Amen? Hallelujah. So, kailangan pagka nasa church tayo, see to it na may katabi tayo kasi time to time, mahalaga na mayroon tayong kinakausap. Amen? Hallelujah. Tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon dahil as what I said, hindi po ako nakakapagbisita ngayon dahil na-focus ako sa business. Pero pagka na-establish po ang business natin, magsisimula po tayo ulit mag-bahay-bahay, mag-cell group para po yung ating mga kapatiran ay ating pong madadalaw sa Panginoon. Amen? So praise God mga kapatid, without further ado, dako tayo agad sa ating pong series about our identity in Christ Jesus. And pagkakakilanlan natin, because the more you know who you are, the more you will behave being a Christian brethren in Christ. Hallelujah. So ngayon mga kapatid ay dapat tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So bago ang lahat, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang ating mga bibig. Kasi nang makita ng Diyos ang mundo na madilim, hindi sinabi niya ang dilim. Ang sinabi niya, ang gusto niyang mangyari doon sa nakita niya. Anong sabi ng Diyos? Let there be light, and there was light. Kaya sa ating mga problema, halimbawa wala tayong pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, walang pambayad sa rental ng bahay, huwag kang magbe-visit. Ang sabi mo lang, God will provide. Kasi ang Diyos ang magkakaloob sa atin. Kasi sabi ko nga mga kapatid, lahat naman ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, with faith, with boldness and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige, lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Sabi natin, greatly blessed, extremely blessed, highly favored. Sabi natin, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas diyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Kaya pag may sakit ka, tinanong ka, kumusta ka kapatid? Sabi mo lang, all is well. Kahit nag-away kayong mag-asawa, kapag tinanong ka ng iyong biyanan, ng iyong magulang, ang sasabihin mo lang, all is well. Praise God. Despite na may mga pinagdadaanan tayo, kasi sabi ko nga, you don't need to broadcast ng ating pong mga pinagdadaanan o problema sa buhay. Ang iba, pini-Facebook pa, praise God. Hindi ho. You and God alone. Kaya nga mahalaga nga sa mag-asawa, pag nag-aaway ho kayo, kayong dalawa lang, praise God. Walang nakakarinig na kapitbahay, praise the Lord. Kasi napakahalaga ho, kasi the one who will solve your problem ay kayo ring dalawa. Tama ba, mga kapatid? So, God is really good sa atin. Again, nandito tayo sa book 3, Who Am I in Christ Jesus. Let us review sa mga natalakay na po natin. Part 1, tinalakay natin, I am abounding in Christ Jesus. Pangalawa po ay tinalakay na po natin, I am accepted in Christ Jesus. Sino ka man, ano ka man, tanggap ka sa Panginoon. Part 3, ating pong tinalakay, I am alive in Christ Jesus. Tayo ay reconciled again sa ating Panginoon. And part 4, we are anointed in Christ Jesus. Lahat tayo may anointed. May anointing sa Panginoon. And part 5, I am assured in Christ Jesus. Sa mga pangako ng Lord, natitiyak mo yun. Pag may prayer ka, alam mo na pakikinggan ka ng Panginoon because you are assured. And part 6, I am baptized in Christ Jesus. So tayo ay nabautismohan kay Kristo, kaya tayo ay napabilang sa Kanyang katawan. Part 7, marami na tayo mga tinalakay, I am belong to Christ Jesus. Hallelujah. Tayo ay napapabilang sa Panginoon, hindi kung kanino pa man. Praise the Lord. We are belong to Christ Jesus. Kasi sa mundo, kapag hindi ka sumama sa kanila, you are not belong. Pero tayo, belong tayo sa Panginoon. And then part 8,
We are blessed in Christ Jesus. Again ha, ang blessing, huwag nyo lang sukatin sa pera. Pwedeng wala kang pera, pero healthy ka, you are blessed physically. Amen. Hallelujah. Pero kung ikaw naman ay may sakit, pero matalino ka, you are blessed intellectually. Praise the Lord. Halimbawa naman, ikaw naman ay hindi ka masyadong marunong, pero wala kang kaaway, mahal mo ang lahat ng tao, kaibigan mo lahat ng tao, kasundo mo ang lahat ng tao, wala kang kaaway, you are blessed emotionally. So, in any aspect ng buhay natin, pinagpala tayo. Pero mas maganda yung blessed ka na intellectually, emotionally, physically, blessed ka pa materially and financially. Masarap kaya may pera. Tama ba? Praise the Lord. Hindi masama magpagpalay tayo, pero wag mong susukatin ang pagpapala sa pera lang. Kasi ang iba, feeling pag wala kang pera, hindi ka na blessed. Kahit wala kang pera, still you are blessed. Hallelujah. Kung gwapo ka naman, maganda ka naman, you are blessed sa physical. Praise the Lord. Kasi hindi lahat ng mga tao pinagpala ng kagandahan. Tama? Kasi nung maghulog daw ang Diyos ng kagandahan, absent ka o tulog ka. Kaya hindi mo nasalo yung kagandahan, mga kapatid. Hallelujah. Pero ngayon pa man, blessed tayo. Sabi mo nga, I am blessed. Part 9, I am born again in Christ Jesus. Binago po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo ay mahirap magbago pero masarap ang buhay na binago ng Panginoon. Binago yung ating attitude, yung ating behavior, ang ating character. And then part 10, praise the Lord, I am called by His name in Christ Jesus. Paano tayo tinatawag sa pangalan ni Jesus? Pag tinawag kang Kristiyano, salitang Christian kasi, naandun ang salitang Christ plus I-A-N. Kaya pag tinatawag kang Christian, you are called in His name. Amen? And then part 11, praise God, I am clothed in Christ Jesus. Tayo ay nabihisan kay Kristo. Nabihisan tayo sa protection, nabihisan tayo sa righteousness. So we have tackled that already. And part 12, I am complete in Christ Jesus. And that was last Sunday, if I'm not mistaken. Only Jesus can make you complete. Naghahanap ka, kaya ngayong iba, nagmahal, nabigo, nasaktan, nagpagupit. Hindi ko yung mga ganyan dati. Praise the Lord, nagpahaba ng buhok. Hallelujah. But why people are looking for love? Naghahanap ka ng magmamahal sa'yo at mamahalin mo rin in return. Tandaan po natin ang pag-ibig two-way yan. Huwag kang magmamahal sa hindi ka rin minahal. Kasi the purpose why we're looking for love, for us also in return to be loved. Kasi mahirap naman yung nagpapakamartir ka. Di ba, hindi ako mahal, basta siya mahal na mahal ko. Pakamatay ka. Praise God. Kasi maghahanap ka ng tao na magmamahal sa'yo, tutumbasan yung pagmamalasakit mo na ibinibigay sa Kanya. Tama ba, church? Amen. Masarap ang nagmamahalan na tinutumbasan. Kasi again, the purpose why you loved, for you in return to be loved. Hindi naman pwedeng hindi ka naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap ka rin ng pag-ibig. But again, only Jesus can make you complete. Salamat sa mga boyfriend, girlfriend, asawang lalaki, asawang babae na nakakapag-complement, nakakapagbigay sa atin ng pag-ibig, pero hindi po yun perfect. Kulang pa rin yun. Kaya nga naandun ang complementary na ang pagkukulang ng isa, pupunan ng isa para buo kayong dalawa. Tama ba, mga kapatid? Hindi pwedeng babae lang nag-a-adjust, hindi lang lalaki ang nag-a-adjust, pareho kayong nag-a-adjust. Mag-adjustan kayo. Praise God. Kasi kapag ka ang lalaki lang nag-a-adjust, puro babae ang tama, siya naman mali, tama pa rin. Praise the Lord. Siya na nga nakagawa ng kasalanan, ang lalaki pa rin na magsusuri, unfair ang mundo talaga. Hallelujah. Pero, wow, part yan, pareho kayo niyan. Di ba, naalala niyo yung kwento ko dati na mayroong magkasintahan, hindi sila nag-aaway, sigawan, pero dumarating sa punto talaga yung nagtatampuhan at mayroon silang sign language pagka nagtatampuhan.
may singsing ang babae. Kapag tinanggal ng babae ang kanyang singsing at ilipat sa ibang daliri, meaning nagtatampo ang babae. Amen? Pag nakita ng lalaki na ang kanyang singsing ay wala doon sa palasingsingan niya, ibig sabihin, nagtatampo ang babae, aarutin niya ng lalaki, lalambingin ng lalaki, at hahanapin yung singsing kung nasaan, kukunin uli ang singsing, at ibabalik doon sa palasingsingan, tanda ng pagsusori ng lalaki. So pag naibalik na ang singsing, doon sa palasingsingan, bati na sila. So walang away, praise the Lord. May mga sign language, kasi mahirap yung pagtatalo, yung magsasalita ng mga masasakit. Sa inyo din babagsak yun mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, pagka sinisigawan ka ng asawa mo, sabi mo, I love you. Ganun na, gantihan mo yung, hindi yung minura mo, mumurahin ko rin. Pag minura ka, sabi mo, I love you, ang cute mo. Tingnan mo, mawawala yan mamaya. Praise the Lord. Gantihan, sabi nga ng Bible, gantihan mo ang masama ng mabuti. Praise the Lord. Are we learning, mga kapatid? So, again, kay Kristo, kumpleto tayo. Yung mga tao na wala kay Kristo, kulang-kulang yan. Kulang. Kulang ng pagmamahal, kulang lahat. And then part, that was last Sunday, inaral po natin ang whole. Dahil completely whole, wise, holy, outstanding, living, and exempted. And praise God, part 13 na tayo ngayon. Ano po yung part 13? I am confident in Christ. Napakahalaga ang salitang confidence. Kasi kapag ikaw ay nasa beauty pageant, kailangan mo ng confidence. Ano bang ibig sabihin talaga ng confidence? Sa Tagalog, yung kampante ka. Alam mo at tiyak mo sa sarili mo. Kasi kapag hindi ka confident sa sarili mo, ito po ang nag-i-intimidate sa atin. Tama ba, mga kapatid? Pero again, walang perfectong tao. Sabi nga ni Pastor Luel, meron siyang kilala, kaibigan niya, ang pangalan ay Perfecto, pero ang apelyido, kulang-kulang. Si Perfecto, kulang-kulang. Praise the Lord. So there's no such in the world is perfect. Kaya ang sinasabi po natin, but even we are not perfect, but still we can be confident. Sabi nga po natin, confident. Mahalaga po na tayo po ay may kumpiyansa sa ating mga sarili. Kasi pagka kumpiyansa ka, halimbawa, nag-apply ka, praise God, ikaw ay confident na matatanggap because you know of yourself. Okay, praise God. Again, I am confident in Christ Jesus. Basa ho tayo. Sabi po ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, sabi ni Pablo, that He, which Jesus Christ, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog, mga kapatid, sabi po dito, hallelujah, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, sabi ni Pablo, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, again si Jesus, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Remember na si Jesus ay nagpasimula ng mabuti sa atin at ang sabi ng Bible, Kanya po itong lulubusin hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ. Kaya lahat ng sinimulan ni Jesus sa buhay natin, Kanya po itong lulubusin. Sinimulan niyang makagawa ng mabuti sa atin, tuloy-tuloy yan. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy yan. Hallelujah. Ang tao lang naman ang hindi tuloy-tuloy susuporta, later hindi, praise God, magbibigay, later hindi. Pero ang Diyos, once He began anything sa buhay mo, tuloy-tuloy yan. Kaya pag nasimulan ang buhay mo pagpalain ni Lord, tuloy-tuloy yan. Tama yan? Sabi mo, tuloy-tuloy. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya masarap ang maglingkod sa Panginoon. Tingnan po natin sa Greek word ang salitang confident. Ang salitang confident, mga kapatid, ay pito. Ang ibig sabihin ng pito ay to convince or to rely. At ito ay translate ng salitang have confidence at ito po ay persuade or trust or yield. Kaya ibig sabihin ng confidence,
hindi ka intimidated, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba dahil alam mo. Kaya kita niyo po ang babae, tingnan niyo po ang babae. Kapag ang babae ay well protected ng lalaki, confident yan. Alam niya na hindi siya iiwan sa ere. Alam niya na hindi siya pababayaan. Tama ba, mga kapatid? Kapag ka-loving ang partner mo, you are confident enough in anything. Bakit? Kasi alam mo, hindi ka ilalaglag, hindi ka pababayaan because you are confident with your partner. Pag kilala mo si Jesus, you will be confident in life. Kahit may problema ka, alam mo na malalagpasan mo kasi may Jesus na nag-iingat sa atin. Amen? Sabi nga natin minsan pa, confident. Okay, tingnan po natin sa iba-ibang translation. Sabi ng Amplified, I am convinced. Kaya kapag ikaw ay confident daw, convincido ka na alam mo at alam mo. Sa isang pang translation, tingnan natin. Praise God. Sige, next. Hallelujah. Sa BBE translation, for I am certain of this very thing. Ang ginamit naman ay certain. Nakakatiyak. Praise God. At isa pang translation, sa Good News Bible, and so I am sure that God. So, ginamit naman ay sure. Yung katiyakan, kasiguraduhan. Naandyan po, sigurado mo na pagkasama mo si Jesus, hindi kanya pababayaan. Amen? Amen. O sabi mo, I am confident. So, maganda po yung may confident tayo. Kasi di ba, maging sa panliligaw mahalaga na may kumpiyansa ka sa sarili mo. Naalala ko dati na nanliligaw ako, praise God. Ano pa, Michelle, yung aking sasakyan, motor. Gusto ko yung babae, praise God. Binilang ko ng mamahaling chocolate, binilang ko ng mamahaling bulak. Pagdating ko doon sa bahay ng babae, may nakaparada, magara, sasakyan. Ako nakamotor. So, anong mararamdaman ko? Nako, wala na, bagsak na. Nakakonsye ng bago yung aking kariban. Praise the Lord. Pero, iba pag pinaglaban mo yung kumpiyansa mo. Diba, pag may kumpiyansa ka, malakas ang loob mo feeling pugi-pugi mo. Praise God. Hallelujah. Amen. O sabi mo nga ulit natin, next verse. Sabi ng Philippians 1:6, there has never been the slightest doubt in my mind. So, ibig sabihin na ng confident, wala ka man lamang pagdududa sa sarili. Huwag ka magduda. Sabi ko nga, if nobody accept you, ikaw na lang ang tumanggap. Kaya sa akin, di ba, binibigyan, walang nagsabi, mga kapatid ko, hindi nagsabing pogi ako. Nanay ko, hindi rin nagsabing pogi ako. Praise God. Mga kaklase ko, kaibigan ko, wala nagsabing pogi ako. Praise God. Nung mag-asawa ako, hindi rin sinabi ng asawa kong pogi ako. Anong ginawa ko? So nobody can tell me that I am pogi. So gumawa ko ng malaking salamin. Nandiyan yung nakatayo salamin dyan. Yan. Ang hinaharap ko tuwing umaga at sinasabi ko, guwapo mo. So ako na lang, accept yourself. Tama? If nobody tell who you are, ikaw na magsabi, ang pogi mo. Praise the Lord. O di appreciate mo, di masaya ang buong mong araw. Kasi halimbawa si Bugro, nakapalalapit sa piya, ang pogi mo, Bugro. Bugs, ang pogi mo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palapakan nga po natin si Jesus. Amen. Kaya if nobody accept yourself. Kasi minsan ang iba hindi nangatanggap ng iba, praise God, ayaw upang tanggapin ang iyong sarili. So tanggapin natin ang ating mga sarili. Okay, next. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 10:7. Look at this obvious fact, which is before your eyes. If anyone is confident that he is Christ, let him reflect and remind himself that even as he is Christ, so too are we. Sa Tagalog, kakawalo-baluktot tayo, sabi niya, minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya ay kay Kristo, ay muling dilidilingin ito sa kanyang sarili na kung paano siya ay kay Kristo, kami naman ay gayon din. Kaya isipin mo, hindi lang ikaw ang close kay Lord.
every one of us are close sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, we are confident in the Lord. Kaya confident tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. So, umpisahan po natin, mga kapatid, i-acronym natin ang salitang, ano bang i-acronym natin? Nakalimutan ko, praise God, sa daming mga iniisip ko, mga kapatid. Hallelujah. Ating pong i-acronym ang salitang chest. Salitang chest. Praise the Lord. C-H-E-S-T. Para pag-uwi ninyo, ano bang pinag-usapan nyo? In-acronym natin ang salitang chest. Number 1, I am confidently courageous in Christ Jesus. Amen? Pagka alam mong malakas ang iyong, palakasan lang ng loob yan. Sabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Agree ba kayo, mga kapatid? Lakasan lang ng loob yan. So, dapat courageous tayo. Sabi ng Corinthians 5:6, so then, we are always full of good and hopeful and confident courage. Sabi niya, we know that while we are at home in the body, we are abroad from home with the Lord that is promised us. Sa Tagalog, sabi niya, kaya nga kami laging malakas ang loob. At nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Lakas ng loob. Amen? Pag malakas ang iyong loob, suong ka ng suong, hindi ka umuurong. Kaya mo yan. Ang ating bukang bibig, agyumi yan. Kasi tayo, mga kapatid, malakas ang ating loob. Palakasan lang ng loob. Sa business, lakasan lang ng loob. Pagka may takot ka, hindi ka mag-uumpisa eh. You will never start anything. Hallelujah. Lakasan lang ng loob yan. Amen? Ang iba, tumatanda na, ayaw pa mag-asawa dahil takot sa accountability. Hindi malakas ang loob. Mahina ang loob. Ayaw ko pa mag-asawa kasi hindi ko nga mabuhay ang sarili ko. Paano ko bubuhayin? Lakasan ng loob yan, mga kapatid. Hallelujah. So sa atin, bilang mga Kristiyano, lakasan lang ng loob, lalo na pagdating sa mga problema. Sabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Kasi ang iba, pagka hindi malakas ang iyong loob, give up ka, susuko ka, aayaw ka. Praise God. Kaya sabi ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang nagwawagi hindi umaayaw. Kaya sige lang, laban lang, magtatagumpay din tayo sa buhay, mga kapatid. Amen? Yes, ngayon wala ka, pero hindi forever ganyan kayo. Miras ang panahon na pagpapalain ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Okay, next point, I am confidently hoping in Christ Jesus. Tayo po ay umaasa sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga dito, an endurance or fortitude develops maturity of character, approve faith and thrive integrity, and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Sa Tagalog, ito ang pagkasabi at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa sa kaligtasan. Kaya may pag-asa tayo sa Panginoon. Amen? May pag-asa. Biruin mo, mga kapatid, sa tubigan. Hallelujah. 6 months na nag-aabuno ako ng sweldo ng tao, nag-aabuno ako ng rental. Pero ngayon, medyo okay na, nag-break even na. Yung pinapasweldo ko sa kanya, hindi na ako nag-aabuno dahil kumikita na po. Break even. Ibig sabihin ng break even, na tutugunan na po yung rental at natutugunan na yung sweldo ng mga tao. Pero darating ang panahon, kikita na tayo, mga kapatid. Amen? Sabi ko nga, kitain lang ng tubigan 1,000 a day, o di meron tayong 26,000 a month. Malaking bagay yun, mga kapatid. At hindi naman natin yan sasarilinin, itutulong din natin yan sa ating kapwa. Amen? By the way, malapit na po ang Pasko. Pinag-iisipan ko kung paano tayo mag-Christmas party. Ano ba yung mga paparapon ko? Praise God. Siguro, malaking refrigerator, yung 54 inches na television, yung mga ganong, praise God. Hallelujah. Puno-puno tayo pag Christmas party, Michelle? Hallelujah. Puno-puno po dito sa church. Kaya lang, enjoy na lang natin yung mga
mga employee ko sa Tubigan, dito po tayo mag-Christmas party para masaya ang lahat. Amen? Pero kayo pa man, God is good. Sabihin ninyo ulit, God is good. Dati-dati ng Christmas party, wala namang umuwing luhaan, Michelle. Lahat naman may kanyang-kanyang naiuwi. Praise the Lord. Hallelujah. Wala ka, praise God. Huwag kang na-absent. Okay, pangatlong punto, mga kapatid. I am confidently expecting in Christ Jesus. Nag-expect ba tayo kay Lord? Hallelujah. Again, mag-expect tayo sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, napakasaya po. Bakit? Alam niyo po ba yung nagde-develop ng mga subdivision? Sa akin, kumuha ng yero. Alam niyo po kung ilang yero ang unang order? 45 pieces. Ay, hallelujah. So, medyo marami rin akong pera niyan, mga kapatid. Itong dikit-dikit lang kayo sa akin kapag marami-rami na po akong pera. Alam niyo po kasi, ganito lang ang sikreto. Bakit? Why I am blessed by the Lord? Kasi hindi ako madamot. Matuto tayong mag-share. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sinasabi ko dyan kay Rams, hindi habang panahon kayo mag-asawa ganyan, darating ang panahon, maunlad ang buhay ninyo. Basta maging sentro nyo lang si Jesus. Tama? Praise God. Lalo magugulat kayo, may sariling house and lot, nasa subdivision sila mag-asawa, at si Ram nag-drive ng kotse. Praise God. 3 na ang kanilang anak. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Di ang saya natin. Makikita natin ang mga taong pinagpala. Praise God. Amen? Darating ang panahon dahil pagpapala ng mga anak, yung tatay na si Tatay Noel, pag-bless din ng Panginoon. Hindi sila habang buhay. Basta lagi natin tandaan, ang Diyos may plano sa atin. Hindi aksidente kung bakit nakilala ako ni Ram, nakilala ang bawat isa sa atin. God has a plan to each and everyone. Sabi ko nga sa kanila, napaka-bless. Hindi lang sila nagkatrabaho, mayroon pa pagkakilanlan sa Panginoon. Na-assist pa sila spiritual. Kaya sabi ko nga, ako na lang magkasal sa kanila. Nangangasal ako. Tapos pag ilabas ang kanilang baby, dito na ihando. Malaki ang pwesto sa kabila. Doon sila maghanda. Lahat ng mga bisita, pupunta din. Patanggapin natin lahat ng mga bisita kay Lord para kumilala sa Panginoon. Amen? Kasi ang purpose, bakit tayo pagpapalain? Para tayo maging blessing sa marami. Amen? Kaya sabi niya, sabi niya, and our hope for you, our joyful and confident expectation of good for you is ever unwavering, assured, and unshaken. For we know that just as you share and are partner in our suffering and calamities, you also share and are partners in our comfort, consolation, and encouragement. Sa Tagalog, magandang pagkasabi, at ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Yamang nalaman na kung paano kayo'y mga karamay sa mga sakit, at gayon din naman kayo sa kaaliwan. By the way mga kapatid, palaala lang po ito sa lahat ng mga anak. Praise God. Huwag niyo kalilimutan ang gumanti sa inyong magulang. Lagi niyong tandaan, put in priority. Marunong tayong gumanti sa ating magulang. Ang daming mga anak na nabigo ang pangarap ng mga magulang. Anong pangarap ng magulang? Ang anak ko, pag lumaki, gusto ko maging doktor, gusto ko maging accountant, gusto ko maging lawyer, gusto ko maging ganyan. Nako, high school pa lang, may bungtot na yan. Praise the Lord. Nabuntis na, hallelujah. Nawala. Ngayon ang inaasahan ng magulang. Pero gayon pa man, hindi naman doon nasusukat. Still, we can, pwede tayong gumanti sa magulang. Kaya sinasabi ko nga, sa ibang bansa, ang madalas na ikinamamatay ng mga matatanda doon, Michelle, ay home for the, yung homesick. Kasi ang mga matanda ho doon, dinadala nila sa home for the aged. Ang nag-aalaga sa kanila ibang tao. Alam niyo po ang tao pag matanda na, wala na masyadong pinapangarap yan. Hindi niya nag-aangad ng mansion, hindi niya nag-aangad ng maraming pera. Alam niyo po kung anong kaligayahan ng mga may edad na mga anak. Kaya,
Lagi yung tandaan. Kaya yung mga magulang ninyo pag may edad na hindi na nila kailangan material, hindi na nila masyado. Ang kailangan ikaw. Ikaw, ang presence mo, pagkalingaw mo, pagmamahal mo, ang kailangan nila. Kaya gantihan natin ang ating mga magulang while we are living. Kasi hindi naman habang buhay, kasama natin sila. Darating ang panahon, mawawala sila. Tatanda at lilipas din ako. Mawawala din yan. Kaya grabe every opportunity na kasama mo, papa mo, mama mo, gawan mo na sila ng mabuti. Huwag mo silang bigyan ng hinanakit, sama ng loob, kasi kailangan nyo silang magantihan. Again, kahit ayaw mo sa hindi, darating ang panahon, mawawala sila sa iyo. Kaya habang nandyan sila sa iyo, pakainin mo na. Amen? Regret ko nga kasi kami, mahirap din kami. Isang kahing, isang tukatrabaho, kapag nakakita ngayon, bili agad ng bigas. Pag nakakita ng pera, bili agad. Ayun ang tinatawag na isang kahing, isang tuka, wala man lamang na itatabi. Kaya nga, pinagpala ko, mula nung makakilala ako, nagpastor ako, pinagpala ko ng Lord. Kaya lang, nung pinagpala ko ni Lord, wala na sila. Kung buhay lang sila nanay at tatay, ipapasyal ko sila sa Israel. Makakainin ko sila sa magagarang restoran. Papagkapehin ko sila sa Starbucks. Maganda naman, bago naman siya nakatikim ng Starbucks. Iba po ang kape, kahit sabihin natin ang 3-in-1, mura, pero iba pa rin. Kahit 180 doon yung kape, patikimin natin sila ng masarap. Tama? Praise God. Kasi iba yung experience, hindi nakakalimutan yan. Again, mga kapatid, may pag-asa tayo. Sabi mo nga, may pag-asa. Ang paborito kong panoorin dati, yung Malayo Pang Umaga. Gera kasi yung palabas na yun. Ang tagal ng mag-umaga, na habang gabi, talagang bakbakan, pero naghihintay sila na darating ang umaga. Kaya sa buhay natin, hindi yan habang buhay, may problema tayo, Michelle. Darating ang panahon, masaya tayo, pinagpala tayo. Amen! Okay, pang-apat, I am confidently surrendering in Christ Jesus. What I mean ng surrendering? Basa tayo. For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power, working unto salvation for deliverance from eternal death, to everyone who believes with a personal trust and a confident surrender and firm reliance to the Jew first and also to the Greek. Sa Tagalog, hallelujah, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sa English, ang binanggit ay confident surrender. Kapag hindi mo na kaya, pagkatiwala mo na sa Panginoon. Praise God. Huwag mo naman sabihin na bahala ka na, Lord, kunin mo na siya, Lord. Hindi po. Ang ipag-pray mo, Lord, bahala ka na. Kapag hindi mo na kaya ang sitwasyon, ganun po ang ginagawa ko, mga kapatid. Pag may problema akong mabigat, bahala ka na, Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? God is really good. Sabi nga ninyo ulit, good. Mabuti ang Diyos. Kaya ang gagawin po natin, mayroon lang po tayo pagkatiwala natin. Kapag ka ang boyfriend mo o asawa mo hindi mapagbago-bago ng panahon, sasabihin mo lang kay Lord, Lord, bahala ka na sa Kanya. Bahala ka na sa Kanya, Panginoon. Amen? Ipaubaya natin sa Panginoon. Amen? Hayaan po ninyo na ibigay mo ang iyong sitwasyon sa Panginoon. Surrender. I-surrender mo sa Panginoon. Isuko mo, ibig sabihin, hands off ka na. Lord, wala na akong magagawa. Sa problema ko, wala na akong makita ang solusyon. Bahala ka na, Panginoon. Amen? Natandaan niyo po ang mga Israelita, ang dami nilang kalaban, ang sundalo nila kaunti lang. Anong ginawa nila? Nag-pray sila kay Lord. Nagtiwala sila sa Panginoon. Alam niyo po ang ginawa, ginulo ng Lord ang mga magkakaaway kasi hindi lang isa ang kalaban ng Israel. May mga Pilisteo, mayroon pang isang hukbo, mayroon pang isang hukbo, panikutan sila ng kalaban. Kinonfuse ng Lord ang mga kalaban at silang mga kalaban, sila ang nag-away-away. So naligtas ang Israel. So yun po ang sinasabi natin na pag dumarating sa sitwasyon
na wala ka nang alam kung ano ang gagawin, pagkatiwala mo kay Lord, siya na ang bahala at gagawa niyan. Amen? Amen. O sabi mo nga sa katabi mo, I live na. Last na po tayo. 5, I am confidently trusting in Christ Jesus. Basa tayo. Sabi po dito, but whose hearkens to me or wisdom shall dwell securely and in confident trust and shall be quiet without fear or dread of evil. Sa Tagalog, sabi niya, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Yan ang gusto ko, yung matiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ang sarap kaya mabuhay ng mapayapa. Amen? Yung walang problema, wala kang iniisip. Praise God. Amen. Kaya hinahanap ko yan. Akala ko, matitiwasay ka lang kapag nakatira ka sa napakalayong lugar, napakalayong kabundukan, at nandun ka sa gitna ng bundok, hindi po kalayon. Praise God. Ang totoong tiwasay, even you are in the midst of trouble, like Jesus, bagyong-bagyo, pero natutulog sa bangka. Ganun po yung tinatawag natin tiwasay. So, ang sarap manahan ng tiwasay. Ang hirap kaya ng magulo. Di ba yung bisa kang tudtod? Sa ka matudtod, tapos ang kapitbahay mo kanta ng kanta, wala ka sa tono. Hallelujah! Praise God. Eh, di ba ginagawa ng iba, pinuputol ang kuryente. Hallelujah! Para mawalan sila ng power, para tumigil. Eh, alam niyo po yung bahay ko doon sa Sabana. Mabuti na ibenta ko. Bakit? Ang problema ko talaga yung kapitbahay. Praise God. Gabi-gabi nagbibidyo okay. Alam niyo po, kanluran ang music, silangan ang boses. Hindi ako mapakali, praise God, sa naririnig ko. Hallelujah. Gustong-gusto laging kumanta, pero ang kanta wala talaga sa kanya, mga kapatid. Hindi mo naman pwedeng sawayin. Nasabi niya, hoy, manahimik ka, wala ka sa tono. Dahil ang lahat ng tao may karapatan. Amen. Yan ang problema sa karapatan na kahit wala sa lugar, karapatan, praise the Lord. Dapat ng mga hindi marunong kumanta, sister, yung pinapahuli sa barangay yan. Praise God. May kapitbahay kami, wala sa tono, pakidampot nga po. Walang ganun sa Pilipinas Pero sa ibang bansa, po yun disturbance ang tawag dyan, kaya pwede kang kasuhan. Hallelujah. Dito lang naman sa Pilipinas, ang Pilipino, sabi nga, give to American a cup of coffee and they will enjoy. Sa Pilipino, give a microphone to Filipino, they will enjoy. Kahit wala sa tunog, basta may video o ikanta-kanta yan. Praise God. Malalakas ang loob yan. Kikita ko nga sa lang, sumakanta yan Pagka naandun ako sa Kuton, pinanonood ko sila doon sa CCTV. May CCTV na Aba, sila, kumakanta-kanta habang nabuhugas ko. May pasipul-sipul pa siya. Praise the Lord. Sabi ko, kumakanta. Dito ka pa nahulog yung kanyang asawa. Kasi kapag ka ang babae, kinakantahan mo yan, huhulog ang loob niyan. Praise God. Kita mo yung mga babae, pag nakakita yan ng magaling tumugtog, laglag, butonis yan. Praise the Lord. Hangang-hanga yan sa mga magagaling tumugtog. Praise God. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay hindi masyadong kagwapuhan, pag-aral ka lang sa music, nagugustuhan ka ng mga lalaki. Lalo na pag kumakanta ka, di ba? Take note sa panahon namin noon, di pa naman namin katandaan, ang pagliligaw dinadaan sa harap. Nako, praise God. Ang babae mo kapag hinaharana, bubuksan ang bintana. At nag-uusap sila sa awit. Baka hindi nyo po alam. Pinaparamdam ng lalaki ang kanyang saloobin sa awit. Sasagot din ang babae sa kanyang saloobin sa awit. Amen? Ngayon, wala na. Text na lang. O na, kikata mo na. Text na Lord, parang hold ka pa. No? O tayo na, no? Praise God. Hallelujah. Dati naranasan ko manligaw. Michelle, ang hirap kaya mag-propose na yung nililigawan mo, nasa gitna ng nanay at tatay niya. Hirap sabihin ng I love you. Praise God. Ang hirap sabihin ng I love you na nandiyo ng mga magulang. Pero kapag nakayanan mo yan, ibig sabihin genuine.
ang pag-ibig mo. Ba't tayo napupunta doon? Ibig sabihin, tiwasay kasi. Mahalaga ang buhay na tiwasay. Sabi nga ninyo, tiwasay. Last, sum up po natin. Nasabi meron pa sa Romans 3:22, namely, the righteousness of God, which comes by believing with personal trust and confident reliance on Jesus Christ, the Messiah, and it is meant for all who believe, for there is no distinction. Sa Tagalog agad, sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaisama po natin. Ano yung ating inaral? Nakronim natin ang salitang chest. I am confident, confidently courageous in Christ, confidently hoping, confidently expecting, confidently surrendering, and confidently trusting. Last verse. Dito po tayo magtatapos. Sabi niya, for it is He who rescued and saved us from such a perilous death. Pati diyan naranasan ni Pablo. And He will still rescue and save us. In and on Him we have set our hope, our joyful and confident expectation as from danger and destruction and drew us to Himself. Alam niyo po yung masakit dyan? Tingnan niyo po yung salitang asa na tayo, rescued and save us from perilous death. Matindi yan. Rescue us and save us. Yan ang mga nararanasan natin, yung danger, yung destruction. Yan, nararanasan natin yan. Pero sabi ni Pablo, siya po ay confident na ililigtas sila ng Panginoon. Kung iniligtas sila noon, ililigtas pa rin sila ng Panginoon ngayon. Sa Tagalog, sabi po dito, sige next anak, praise God. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. At nagligtas, sabi niya, at nagliligtas, presence, na siya namang inaasahan, na siya namang magliligtas pa sa amin. Napansin niyo po yung verse, nagliligtas, at magliligtas in the past, in the present, and in the future. Masa ka sa Diyos, hindi ka pababayaan. Amen? Amen? Hindi tayo forever ganon. Hindi tayo forever mahirap. Hindi tayo forever na wala. Darating ang panahon na pinagpala tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah.